Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na with evidence. So eto na mga kabibig. According kay Representative Tinio, confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos dapat ding imbestigahan sa Kongreso. Dapat ding tingnan, busisihin ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Hindi lang daw selective na kung gusto nating ma-impeach ang isang mataas ang posisyon, imbestigahan ang confidential funds like VP Sara. Nako, itong reaction ni Tinio, ito na ba ang first step para ipa-impeach si BBM? Sasang-ayon kaya ang Kongreso na imbestigahan din ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Baka magkagulo silang lahat. Ang tanong, sino ang mangunguna? Itong si Tinio nag-suggest na kung imbestigahan man natin si VP Sara sa kanyang confidential funds at ngayon ay unconstitutional ang kanyang impeachment sa Korte Suprema, unfair naman kung si Sara lang ating babatikusin. Si Bongbong Marcos din, yung pinakamataas, yung pinakauna. Paano yan? Ano kaya ang maging reaction ng mga loyalista? Knowing na para yata nabulag na sila sa katotohanan na puro hinahanap nila yung millions ni BP Sara sa confidential funds. Well, in fact, mas malala pa ito kang Bongbong Marcos na bilyones ang confidential funds at intelligence funds. Paano yan? Sino kaya ang maglakas loob ba na manifest na imbestigahan ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Sana meron, no? So ito kabibigan, manood tayo ng isang video kung saan talagang gusto ni Tinio na kung posible, imbestigahan. So ito kabibig, manood tayo ha. Ito na. Kinig tayo. Ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionable... Tama din naman, di ba? Hindi yung selective. Hindi lang yung gusto yung mapatanggal si BP Sara, siya nga bubulisahin natin yung confidential funds niya. Tingnan natin kung paano ginamit ni BP Sara yung confidential funds niya. Maghanap tayo ng gusot para masampahan ng impeachment. Si Bongbong Marcos din. Unfair naman, di ba? Yung paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng confidential and... Correct, bilyon kay BBM. Hindi man lang nakapangkalahati yung kay VP Sara. Ang BBM bilyones ang confidential funds. Saan nagamit? Intelligence Funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion peso. 4.5 billion kay BBM na confidential billion. 4.5 billion. Si Sara, zero confidential funds na si Sara. Yung 2024, 2025, how much for 2026? I think so, ha? Zero na si BP Sara. Ang halaga ng CIFs ng tanggapan ni PBBM para sa 2026. Inaasahang sa Setyembre naman may isasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office. Correct. May punto din si Tinio dito, ha. Palakpakan din natin si Tinio dito kasi Tinio is also stating a fact. 'Di ba? Magpaliwanag din si Bongbong Marcos. Sabihin ni Bongbong Marcos, hindi pwede kasi confidential fund. Katulad din kay VP Sara. 'Di ba? The President. Yon kabibig. Yon ang mga yung para fair naman, hindi lang puro kay VP Sara, parang ginagawa yung talagang VP Sara na lang talaga ang ginagawa yung may kasalanan
Di ba? Tama. Kayang sabi ng isang netizen from Toping Aniag, kayang sagutin ng Pangulo yan. Tapos gagayahin si Fiona na green girl yung suot ng Pangulo, so may paliwanag na siya. Sabi na kasi ng Kongreso, magpaliwanag lang, talino na busy ngayon, walang ginagawa. The application of the law should never be selective. O tama. It must apply uniformly to all, not to any specific individual. Justice is served when truth is established, rights are protected, and fairness is upheld. It is done when the law is applied impartially and without bias and regardless of status or power. Tama. Dapat lang, sabi ni Eduardo Alcaide, puro kayo paninira ni VP Sara, mas malaki yung CIF ng Pangulo ng Bansa. Halatang pamumulitika lang ang gusto nyo gawin kay VP Sara at hindi para sa accountability lang. Galing pa nga kay BBN yung CIF ni Sara na ginawang issue laban kay Sara. Lahat na may CIF, pagpapaliwanagin din. O, tama ka, bibig, no? If you still remember, si VP Sara humingi ng CIF kay Bongbong Marcos. Tapos, pinadala yung December na. Paano maibalik ni Sara yung CIF? Galing kay Marcos, dapat ubusin talaga yung lahat, di ba? Pero VP Sara is willing to answer all these allegations in a proper forum. Alam ko may nilabas na ata galing sa COA, sabi doon walang red line. Ibig sabihin, tama lahat ang pinagastuhan ng CF ng Pangulo. Wala pa naman ako nabasa, di ba? Knew it. They have a new target. You don't deal with them and expect no recoil. Every move is calculated. So ngayon daw, ang tinatarget ng mga representative na mga Makabayan Black na representative ay si Bongbong Marcos na naman. Kasi tapos sila kay VP Sara, ang reaction ng Korte Suprema unconstitutional. Kahit may MR pa sila, parang hindi sila makakabangon doon. So ngayon, ang tinatarget nila ay si Bongbong Marcos. Ayun. So paano kaya ito sasagutin ni Bongbong Marcos, mga kabibig? Handa na ba siya? Tama, dapat patas. Kailangan silipin ang CF ni PBBM. Sabi ng isa nito, magpresidente ka muna, Tinio, saka mo sabihin yan. Wow. So, didepensahan nyo ang presidente sa kanyang confidential funds. Diba? Nagmamagaling naman kayo. Ginugulo nyo masyado ang issue. Focus muna sa issue, pwede. Issue naman itong confidential funds, diba? Magkano nga? 4.5 billion ang confidential funds ni Bongbong Marcos for 2026. Hindi nga natin alam kung paano ginastos. Diba? Yun na kami, big. Ay, nako. So, ano ang yung reaction nito, mga kabibig? Kailangan ba na imbestigahan din ang confidential funds ni Bongbong Marcos? For me, kailangan din. To be fair, hindi lang si Bongbong Marcos, hindi lang si VP Sara, lahat ng politiko na may confidential funds dapat imbestigahan. Because these people are shouting for transparency, for accountability. Namumblema pa nga tayo sa flood control projects, di ba? Well, ngayon, kung this year is all about accountability and transparency for this 20th Congress, di dapat lahat imbestigahan. I think pati mga congressman, congresswoman, mga representatives, governor, mayor, lahat. Kasi accountability and transparency, mahiya naman tayo. Kung puro yaw-yaw tayo ng accountability and transparency, pero hindi nyo kayang ilahad yung mga negosyo nyo. Sabi nga ni Magalong, may mga kontratista na mga kongresista. Nako, grabe. Ngayon, napahiya sila yung mga kontratista na kongresista. Ang hilig nilang manira kay VP Sara, sila pala yung mga may tinatagong baho na sobrang dumi. Ginamit ang kailang posisyon para makakurakot sa gobyerno. Hindi lang millions. Bilyon ang nakurakot nila. Sabi ng pang-iba, ghost projects, flood control projects, mga ghost projects. Sinong pumirma? Sinong humingi? Nasaan ang pera? Diba?
So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Question, sang-ayon ba kayo na this 20th Congress ay dapat imbestigahan ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Ito na kaya ang strategiya ng mga makabayan black para matingnan ang confidential funds ni Bongbong Marcos at kung may kusot, pwedeng sampahan ang impeachment case. Agoy! Ingat-ingat! Bye everyone! See you next time!